Ito yung susunod. Magandang umaga po sa bawat isa. At sa ating mga kapatid online, magandang umaga. Papuri sa Diyos. Handa na ba kayo mga kapatid? Ayan. No. Papuri sa Diyos sa ating pinag-aaralan. Salamat sa mga nagbahagi at dun sa mga umawit. Parang yung kaunawaan, nandoon na yung pagkaintindi dun sa ating pinag-aaralan. Kaya magdadagdag na lang po tayo ng kaunti. Basahin ko lang po yung ating pinag-aaralan. Sa aklat po ng Awit 119:71. Mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Pagka ang ano kasi, yung pinag-aaralan natin, palatuntunan. No? Kasi nabanggit din yun dun sa pahayag nung nabinasa last week, no? Yung mga utos, palatuntunan, importante na sinusunod siya. No? At nitong mga lately na pagpapahayag din, yun tungkol dun sa kapighatian. Gaya nung aralin natin last Sunday, no? Yung natanim dun sa batuhan, nung nakaranas ng kapighatian, di ba? Yung namatay siya, no? Nawala yung binhi, hindi lumago. Ngayon, pag pinag-aralan po natin yung palatuntunan, ang ano kasi palatuntunan, utos, kahatulan. Pag binasa po natin yan sa Deuteronomy sa 6, sa 1, pag binasa po natin, ganito po ang pagkakasulat. Ito nga ang utos, ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na iniutos ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo upang inyong magawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariin. Ano yon? Na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo at sa iyong anak, at sa anak ng iyong anak, sa lahat ng araw ng iyong buhay, at upang ang iyong mga araw ay lumawig. Sa katotohanan, mga utos, no, palatuntunan, pinahayag na siya sa aklat pa lang sa Exodo, tapos Leviticus. Dito sa Deuteronomy, parang inulit lang siya. No? Ibig sabihin, ganun siya kahalaga. Kaya, inulit siya. No? Ano pa yung pangatlo sa 3? Dinggin mo nga, o Israel, at iyong isagawa upang ikabuti mo. So, isa sa bagay na palatuntunan, marami kasi yan eh. Pero, ang pinakamahalaga, sabing ganito, yung matakot sa Panginoon mong Diyos. Yung bagay na yon, hindi siya napapalitan kasi 'di ba yung ibang utos, ibang palatuntunan hindi na isinasagawa sa kapanahunan natin ngayon. Pero nandun pa rin na dapat matakot ka sa Diyos. Ngayon, pag binasa natin sa Job 1, sabi dito, nung nag-uusap ang Panginoon at si Satanas, sa 1:9, nang magkagay sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Sabing ganon. Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ibig sabihin, yung pagsunod dun sa kautusan na yon, dahil may pangako na ikabubuti mo, di ba? Pagpapalain ka. So ngayon, kapag nakukulong ka daw dun sa pagpapala na yun, sabi ni Satanas, no, yun yung dahilan kung bakit natatakot ka sa Diyos at sumusunod. Kaya sinabi niya, wala bang kabuluhan? Di ba? Sabing ganun. Natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? So tayo, kapag may mga pagpapala, syempre, ang instinct natin, susunod tayo. No? Yung iba nga may pagpapala pero hindi rin sumusunod, no? Pero dito sinasabi, no, kinulong siya doon sa mga biyaya na yon, kaya siya natatakot sa Diyos at sumusunod. Sabi sa 11, ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon
at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil ka niya ng mukhaan. So yun yung bagay na paniniwala ng kaaway. Ibig sabihin, pagka marami kang pagpapala, nasunod ka, yun yung dahilan ng pagsunod mo at pagkatakot mo sa Diyos. No? Pero ang bagay na yun, no, paniniwala lang nung kaaway kasi iba yung bagay sa atin eh kasi minsan may pagpapala tayo pero hindi tayo nakakasunod. Gayunpaman, pagka binasa natin sa ano sa Deuteronomio sa 4:30, etong bagay na ito, no, sinalita sa Israel. Kasi nung pinapaalalahanan sila, susundin mo, 'di ba? Susundin mo yung palatuntunan, yung kautusan pagdating dun sa ano. Ngayon, pag nalimutan daw yung Diyos, sabing ganito sa 30, pagka ikaw ay nasa kapighatian at ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong didinggin ang kanyang tinig. Ibig sabihin, pwede rin na naligaw ka, yung sinabi dun sa nagbahagi kanina, sa awit 119:67, sinabi dun, bago ako nagdalamhati, sabing ganito, bago ako nagdalamhati, ay naligaw ako. Ibig sabihin, may pagkakataon na naligaw ka, kaya ka nagdalamhati. Naaalala ko kasi bata pa lang meron na sa aming gawain. No? So, yung bagay na yon, alam ko na may Diyos. Tapos, naniniwala ako sa Diyos. Kaya, syempre, pagka meron kang paniniwala sa Diyos, umiiwas ka dun sa, nung bata pa po ako, maliit pa. Tapos, hanggang sa lumaki, nalilimot siya kasi hindi ka na nagagawain, hindi na kami nagsisimba. So, nalimot siya. In short, naligaw. Tapos, dumating yung panahon na yung pagsubok, nandiyan, naghahanap ka nung kapayapaan o kaya naman ng tulong. No? Kaya, noong time na yon, napunta ako sa isang church, no, na ipinangangaral yung mga pangako ng Diyos. Siyempre, dahil nasa kalungkutan ka, kinagagalak mo yung mga bagay na pangako ng Diyos. Kaya nung time na yon, kahit Wednesday, kahit na Sunday, talagang active po akong nagsisimba. Pero hindi pala yun yung kabuuang katotohanan kasi ang mga pinangangaral lang ay yung mga pangako, yung mga pagpapala. No? Ang kabuuan ng katotohanan sa awa ng Diyos, ipinakilala sa akin sa pamamagitan ng kapisanang kapatiran kay Kristo. Actually, yung bago pa kami magsimba dito, sinasabi, pagka nagsimba ka na doon, andyan na yung kapighatian, andyan na yung mga pagsubok kasi itinuturo buong katotohanan. Hindi pwedeng puro pagpapala lang. Kailangan malaman natin, meron din siyang kapighatian, pagsubok, no? In short, ayun napa-attend na kami dito. Tapos, syempre, nandiyan na yung mga pagsubok kasi pinakilala na syempre magbabata para at least mapatunayan yung bagay na yon. Pero nung unang mga pagsamba, syempre may kagalakan kasi puro pangako pa lang yung alam ng inyong lingkod eh. So yun pa lang yung aking natututunan. No, naalala ko pa nga nung pandemic, pagtapos ng pandemic yun yung maraming nagpabautismo. Pagka ang daming nagpabautismo, kasama namin si kapatid na Loloy. Ngayon nasa online siya kasi nasa malayong lugar. No? Tapos nung binautismohan yung kanyang anak, si kapatid na Santo, ang sabi niya, imbis na batiin ng happy christening ba yun, pagka nababautismohan o kaya naman nabibinyagan, no? Ang sabi niya, happy gati. Ibig sabihin, wini-welcome niya na dun dahil ikaw ay parte na ni Kristo, nandun na yung kapighatian. Dadanas ka na nung kapighatian. Ngayon, bukod dun sa matakot ka sa Diyos, ngayong sa bagong tipan, meron ditong pagkakasulat sa unang Korinto. Ikalawa pala, sorry.
Ikalawang Korinto. Sa Ikalawang Korinto 1, chapter 1, verse 8, hindi namin ibig na kayo'y di makaalam mga kapatid ng tungkol sa mga kapighatian namin na nangyari sa Asya, na kami ay totoong nabigatan ng higit sa aming kaya. Ano pat kami ay nawalan na ng pag-asa sa buhay. Sabing ganon. Oo, kami nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan upang huwag kaming magtiwala sa amin ding sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay na mag-uli ng mga patay. Nakikita natin dito yung unang pinahayag, no? Yung itinuturo sa atin na palatuntunan, matakot ka sa Diyos. Kapag binasa nyo rin po yun doon ng patuloy, ibigin mo ang Diyos. Ngayon, dito po sa binasa natin sa Bagong Tipan, na dumanas sila ng kapighatian, ano yung itinuturo na palatuntunan? Sabing ganun, hindi kami magkatiwala sa amin ding sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay na mag-uli ng mga patay. Ipinakikilala yung palatuntunan na tayo ay dapat magtiwala sa Diyos kapag tayo ay nasa kapighatian. Ang madaming dahilan yung kapighatian natin minsan mga pagsubok, diba? Pero ito mabigat yung yung kapighatian nito. Kamatayan kasi yung buhay yung nakasalalay. At sinabi dito, nawalan kami, nagkaroon daw sila sa kanilang sarili ng hatol sa kamatayan. Ibig sabihin yung kapighatian dahil sa kamatayan, no? Para ituro ng Diyos na hindi sila magtiwala sa kanilang sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay, na mag-uli ng mga patay. At yung bagay na yung kapighatian dahil sa kamatayan, mabigat na mabigat na paraan ng pagtuturo. Kasi pag binasa natin sa Matthew 26, miski ang ating Panginoong Hesukristo, nung nalaman niya na yung babatiin niyang kapighatian, sabi dito sa 26:38, nang magkagay sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Mga tira kayo rito at makipagpuyat sa akin. Sabing ganun. At lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatirap pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. May pinapakilala yung pananampalataya kasi yung kapighatian na dadanasin ng ating Panginoon, yung kamatayan na yun Ibig sabihin magdudusa na yung laman niya, yung katawan niya dito, yung vessel na ginamit sa kanya, magbabata na siya. Kaya yung pamamanglaw, yung pagkapighati niya nandoon. Pero ang sabi niya, kung pwede, makalagpas. Pero matupad yung ibig mo. Ibig sabihin, pinakikilala na dapat talaga magtiwala tayo sa kalooban ng Diyos. Ilagay natin sa unahan, para yun yung palatuntunan na ibinibigay sa atin. Kasi sa Isaias, yung kapag binasa natin yung katuparan nito, yung tutuparin ng Diyos, sabing ganito sa 53:4, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan, gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Tapos kapag binaba pa natin sa 7, siya'y napighati, gayon man nang siya'y dinalamhati, ay hindi nagbuka ng kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig, sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya, at tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanila ang gumunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay, dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. Ipinakikilala yung bagong palatuntunan. Kasi kapag binasa natin, halimbawa sa Epeso, o kaya sa Kolosas,
sa Colossus na lang, sa 2, 'di ba? Sinabi doon na ayan. Kung kayo nangamatay nakalakip ni Kristo mula sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, bakit nawaring kayo nangabubuhay pa sa sanlibutan, kayo napapasakop sa mga palatuntunan? Ibig sabihin kasi baka mamaya may nakapagbasa nung binibigyan lang natin na yung palatuntunan nung nagdaan, yung sa nakasulat dun sa Exodo, Leviticus, Deuteronomio, sa Lumang Tipan, no? Yung iba doon na palatuntunan, hindi na siya applicable sa atin. Kasi yung ating Panginoong Hesukristo, dinala niya na yung bagay na yun, napighati na siya, at nagkaroon ng bagong kahatulan, no? Yung palatuntunan. At yung palatuntunan na yun, yung sinabi sa Roma sa 3:20 na sinabi 21, datapwat ngayoy bukod sa kautusan ay pinahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinaksihan ng kautusan at ng mga propeta sa makatuwid bagay ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Kasi yung pagka binasa natin sa Deuteronomio, sa 6, yung binasa ko kanina, pag tinuloy-tuloy po natin yun, sa 24, at inuutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunang ito na matakot sa Panginoon nating Diyos sa ikapubuti natin kailanman upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito at siya'y magiging katwiran sa atin kung ating isasagawa ang buong utos na ito sa harap ng Panginoon nating Diyos gaya ng iniutos niya sa atin. So yung palatuntunan nung nakaraan, yun yung katwiran na pinakikita natin, ay pinakikita nung mga nabuhay doon sa katwirang iyon. Pero sa atin, yung palatuntunan na sinusunod natin, yung ipinakita na ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ang sinasabi niya sa 1, di ba? Sa 16, may pagkakabanggit siya dito. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayo'y magsisiiyak. Pwede palang umiyak. Hindi, pero hindi ako hiyak. Sabi ganun, katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayo'y magsisiiyak at magsisipanaghoy datapwat ang sanlibutan ay magagalak. Kayo'y mga lulumbay datapwat ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Na ito'y pinahahayag niya kasi mawawala na siya, magbabata na siya, no? Pero ipinahahayag niya rin 'to. Nadadanasin din 'to ng mga nagsisisunod sa kanya kasi pag binasa natin sa sa 13:16 ng Juan din, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. At yung binabasa din natin dun sa ating panalangin, di ba? Kung kayo kanilang pinag-uusig, di ba? Ay kung ako'y kanilang pinag-uusig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din, di ba? So, yung kapahayagan na yun, bukod dun sa sinasabi niya na magbabata na siya, no? Babatain din yun nung mga nagsisunod sa kanya. No? Kaya tayo merong mga kapighatian, iba-iba lang yung level, iba-iba yung kaparaanan. Kasi yung katuruan ng ating Diyos, para siyang para siyang nag-aaral tayo ng college. No? Pero yung iba hindi nakapag-college. Katulad ko hindi nakapag-college. Pero natin yung kaalaman doon. Halimbawa, sa unang mga taon, tinuturo sa atin yung mga written yung theory, yan yung mga dapat nating matutunan. Pero pagdating natin sa 4th year, nagkakaroon na tayo ng mga OJT, on the job training. Para malaman natin, yung natutunan ba natin sa kasulatan, may a-apply ba natin actual? Halimbawa, sabi dito, ibigin mo ang iyong kaaway. Kung wala kang kaaway, paano mo siya may a-apply, di po ba? Halimbawa, nanghihingi tayo ng dagdag na pananampalataya. Ibibigay ba sa atin, ayan, may dagdag na pananampalataya ka na. Hindi binibigay sa atin yung pagsubok para batain natin, yung madagdagan yung ating pananampalataya.
Halimbawa, dagdag na kalakasan, di ba? Nanalangin si, anong tawag dito, si Apostol Pablo, di ba? Nanalangin siya. Pero ang sagot sa kanya, ang biyaya ay sapat sa iyo. Nagkakaroon tayo ng kahinaan para makilala natin yung kalakasan na ipinagkaloob sa atin. Ganun yung ipinaano sa atin ipinakikita sa atin na kaya minsan nga nakakatakot humingi ng dagdagan niyo po yung aking pananampalataya o kaya yung mga ganong bagay. Kasi alam na natutunan ko sa ilang taon, no. Dati mga ganon yung dagdagan niyo po yung aking kalakasan. Ngayon, ayan na, nandiyan na, no. Ngayon, medyo bawas na tayo dun sa pero ano lang siya, minsan naiisip ko lang, no. Iba yung ipanalangin. Pero ang ano natin diyan, no, yung mga bagay na hinihingi natin, tinuturo sa atin, nagkakaroon siya ng pagpapatunay sa pamamagitan ng mga actual na pangyayari sa atin. No? Para mai-apply natin yung mga written rules o yung palatuntunan, kautusan, kahatulan, para matutunan natin yon, nasasabak tayo dun sa OJT nga. No? Pero pagka naman na tayo nakapasa, no, tanggap na tayo sa kalangitan, di ba? Hindi dun sa trabaho, kundi sa langit. Kaya papuri sa Diyos dun sa mga bagay na yon na ang tinuturo sa atin. Pero kapag halimbawa, nagkakaroon tayo ng pagsubok, nalalaman natin na may tinuturo sa atin, nandun pa tayo sa level na parang pa lang, hindi pa mataas. Pero dun sa ating pinag-aaralan, sinabi niya, mabuti sa akin. No? Handa siya, ibig sabihin. Mabuti sa akin na mapighati. Gaya naman ni Apostol Pablo, nung magbabata na siya, yung pinahayag sa kanya yung mangyayari. Sa gawa, no, yung inano na yung pamigkis, no, sabing ganito, sa 21, at paglapit sa amin at pagkakuha ng pamigkis ni Pablo, ay ginapos niya, 21:11, ang kanyang sariling mga paa at kamay at sinabi, ganito ang sabi ng Espiritu Santo, ganitong gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem, ang lalaking may ari ng pamigkis na ito at siya'y kanilang ibibigay sa kamay ng mga hintil. At nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami at gayon din ang nangaroon doon ay nagsipamanhik sa kanya na wag nang umahon sa Jerusalem. Nang magkagay sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo na nagsisitangis at dinudurog ang aking puso? Napighati siya. Then, sapagkat ako'y nahahanda na hindi lamang gapusin kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Na yun yung hinahanap sa atin na level ng pananampalataya na bago pa man dumating yung pagsubok, handa na tayo at sasabihin natin, mabuti sa akin. No? Kasi natututunan natin yung palatuntunan. Ibig sabihin, handa tayo, prepared tayo, ano man yung mangyari. Dahil nananampalataya tayo na kaya tayong iligtas ng ating Diyos at magtitiwala tayo sa Kanya, matatakot at iibigin natin siya. Siguro yun lang po at papuri sa Diyos. Puti ka. Magandang umaga, mga kapatid. Good na good ba morning? Oh, come on. Purihin ng Diyos, magandang umaga sa bawat isa. No? Kapag ikaw ay natuto sa Panginoon, laging good ang morning. No? Walang bad doon. No? Kasi laging taglay ng isang tinawag ng Panginoon yung kapayapaan na sinasabi niya na hindi ibinibigay na sanlibutan. Di ba? Kapag mayroong kanon, yan, laging payapa ang yung bawat araw ng buhay. Sa ating pong pinag-aaralan, napakaganda ng pagpapayag ng ating kapatid na David. Siguro aral niya to kasi nararanasan niya ng ating kapatid. Pero nakakatuwa na nakikita pa rin natin yung kanyang kalakasan at natututo pa rin gumiti. Hindi siya umiyak ngayon si Kapitid Dase, nababalitaan ko, mayroon ding pinagdaraanan.
ang ating kapatid na kasi bahagi yun. Kaya tayo nag-aaral. Bahagi ng buhay ng isang Kristiyano. Alam niyo ba, sa ating po nga mga tagasunod ng Panginoon, sabi rito, ay kinakailangan, ano raw? Sabi, pagkakasabi diyan, kailangan mabuti ang sa ako'y mapigati. Kasi may dahilan para matutunan mo yung kanyang palatuntunan. So, kailangan pasukin mo yun para maunawaan mo kung ano ang nais ng Diyos para sa'yo, kung ano ang kalooban ng Diyos. Ngayon sa pagkapigati, dalawang bagay. Pagkapigati na ukol sa Diyos, ukol sa Panginoon, at pagkapigati ukol sa libutan ito. Minsan nagkakaroon ka ng kapigatian dahil minsan ikaw yung gumagawa ng problema. Minsan ikaw yung nagpapabaya. No? Napipigati minsan kasi irresponsable minsan sa buhay na ito. Kaya minsan napipigati ka. Minsan natanggalan ka ng kuryente, halimbawa, naputulan ka. Na siyempre nakakapagpigati yun. Wala ka ba namang ilaw eh. Pero ang totoo noon, nagkulang ka ron. Kasi alam mo naman, buwan-buwan, bayarin yan eh. Di ba? Hindi pagsubok yun, problema yun. No? Ibig sabihin, sa pagdating sa ukol sa libutan, kailangan mong pagandaan. Alam mo naman darating yun. Di ba? Ganun yun. Minsan sinasabi ko, irresponsable. Minsan tayo, kasi pagka may pera tayo, alam na dapat ating pinaghahandaan, kung saan naman tayo pumupunta. Diba? Gastos dito, gastos doon. Pagdating ng bayaran, lungkot, napigati, sino may kasalanan? Kaya dalawang bagay. Dalawang bagay. Kapigatian ukol sa libutan, pigati na ukol sa Diyos. Ngayon, kapag dating sa sinasabing pigati na ukol sa Diyos, ang sabi sa ikalawang Timoteo, dito sa 1:8, ganito yung pagkakasabi. Sa 1:8 ng ikalawang Timoteo, huwag mo ngang ikahaya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako man na bilanggo niya, hindi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pinagtitiisan ng mga Kristiyano ay ayon sa Ebanghelyo. Magtiis ka ng kahirapan ayon sa Ebanghelyo sa kapangyarihan ng Diyos. Diyan nagtitiis yung sinasabing napipigati yung mga tinawag ng Panginoon, yung mga hinirang ng Diyos. Dahil saan? Dahil sa Ebanghelyo. Kaya ka nagtitiis. Kasi kapag hiwalay sa Ebanghelyo, pag hiwalay ka na ron sa Ebanghelyo, mamamali yung yung titiisin mo eh. Kasi sinasabi ng Ebanghelyo, ganito eh. Kinakailangan mong pasukin, di ba? Yung pag-uusig sa ibig mabuhay. No? Ang lahat ng ibig mabuhay sa kabanalan kay Kristo Jesus magbabata ng pag-uusig. Yun yung Ebanghelyo eh. No? Yun yung Ebanghelyo. Magtitiis ka sa Ebanghelyo. Bakit ka magtitiis? Kasi ibig mong mabuhay dito eh. Kapag ibig mong mabuhay doon, sabing ganon, ng kabanalan kay Kristo, magbabata ka ng pag-uusig. Kasi hindi ka gaganti ng masama sa masama. Ganyan yung mangyayari eh. Si David, di ba? Sabi ni David, kasi ang pinag-aaralan natin dito, yung pag-uusig ng nangyari. Sabi rito sa aklat ng awit, dito po sa 57:4 ng awit, ganito yung pagkakasabi. Ating basahin. Yung pagpapahayag dito. Ang aking kaluluwa ay nasa gitna ng mga leon. Kung yung pag-uusig lang pag-uusapan, sabi ni David ang aking kaluluwa ay nasa gitna ng mga leon. Ako'y nahihiga sa gitna niyaong mga pinaningasan ng apoy.
sa mga anak ng tao na ang mga ngipin ay sibat at mga pana at ang kanilang mga dila ay matalas sa tabak. Sabi niya gano'n. Nasa gitna daw sa mga leon na yung mga bibig daw noon ay sibat at pana. Ang kanilang dila matalas na tabak. Matinding itong mga taong to. Napapalibutan si David. Ano ba yun? Ano ba yung matalas na tabak sa kanilang dila? Basahin natin sa 64:3 ng awit, ganito yung pagkakasabi. Sa 64:3 ng awit, na siyang nangahasa ng kanilang dila na parang tabak at pinahilagpos ang kanilang mga palaso sa makatuwid bagay ang masasakit na salita. O, yun ang dinadanas niya eh. Dahil siguro dinadanas ni kapatid na Seno. Ayun ang sabi niya. Pero ano ginawa ni David? Ano yung ginawa niya? Ha? Ano yung ginawa niya? Matapos mapakinggan yung mga ganun. O, basahin natin sa 38. Para nga matutunan mo yung palatuntunan eh. O di matutunan natin. No? Basahin natin sa 38 ng awit, ganito yung pagkakasabi. 38:12 ng awit. Sila'y namang nag-uusig ng aking buhay ay naglagay ng mga silo na ukol sa akin. Silang nagsisihanap ng aking ikapapahamak. Ito mo yung ginagawa sa kanya. Ng aking ikapapahamak ay nangagsasalita ng mga masamang bagay. Nag-iisip ng pagdaraya buong araw. Ganun yung katangian ng mga ito na ginagawa sa kanya. Anong sabi sa 13? Ngunit ako'y gaya ng binging tao. Yun ang sikreto. Pinag-uusig ka, pinagkasalitaan ka ng hindi maganda. Sabi ni David, ako'y naging gaya ng binging tao. Pagpalagay mo, bingi ka. Di ba? Yun ang turo ng kasulatan eh. At ako'y gaya ng piping tao na hindi binubuka ang kanyang bibig. Bingi ni siya, pipi pa. Para wag kang makapagsalita ng hindi rin maganda, no? Sabi gano'n, maging binging tao. Sabi nga ng Merkules, yung nagtanong ay, ng ating kapatid daw, bobo daw, bobo. Joke sa mga nakikinig, no? Sabi gano'n. Sabi naman dito, gaya ka ng binging tao, tapos naggaya ka ng pipi. Ibig sabihin, pipi ka, hayaan mo sila mataas ng boses. Di ba? Basta ikaw, pipi. Huwag mo silang gagantihan. Yan ang sabi. Sabi rito, sapagkat sa iyo, Panginoon, umaasa ako. Ikaw ay sasagot. Sabi gano'n. Di ba? Sabi niya gano'n yung mga umaasa sa Panginoon. Kung atin po nga titignan, yung sinasabi ng banal na kasulatan, kita nyo? Gano'n lang sikreto. Maging pipi ka para huwag kang makasagot. No? 60:11 natin basahin. Isa pa. Ng awit. Tulungan mo kami laban sa kaaway, sapagkat walang kabuluhan ang tulong ng tao. Yan. Punta sa Diyos. Walang kabuluhan yung tulong ng tao, mga kapatid. Pagdating sa tao, kampi-kampihan yan. Kita nyo nangyayari ngayon. No? Ang gagaling mga magsalita, pero kampihan naman. Di ba? Ganyan ang tao ngayon. Kapag kumampi ka, wala ka ng karunungan na galing sa Diyos. Wala na. Sa oras na kumampi ka, wala na, hindi mo nataglay yung karunungan ng Diyos. Bawal ng Diyos yun. Ha? Sabi sa Santiago, ganito yung pagkakasabi. Kasi kapag kumampi ka, hindi mo makikita yung mabuti. Wala kang makikitang mabuti ron. Kundi ang makikita mo lang yung kinakampihan mo. Kaya nga mali eh. Mali. Kaya nga utos ng Diyos, huwag kang magtatangi eh. Kasi kapag tumangi ka na, sablay ka na ron. Kaya nga sabi sa aklat ng Santiago, ganito yung pagkakasabi. Ngunit, sa 3:17, ngunit ang karunungang buwat sa itaas, unay-unay mapayapa, malinis, mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kawaan, mabuting bunga, walang inaayunan. Yun ang karunungang galing sa Diyos.
Walang inaayunan. Kasi kapag may inayunan ka na, matanggal yung karunungan ng Diyos eh. Mas lalo sa ating mga Kristiyano. Kasi nga, bakit? Kasi nga, kakampi ka. Kahit mali, kakampihan mo yan. Hindi mo pakikinggan yung tama. Ganyan yung nangyayari ngayon. Di ba? Papansinin nyo, kailangan natin malaking isda mahuli. Hindi butete. Ang galing magsalita eh, no? Pero yung pagdating doon sa ghost student, tiklop. Tiklop. Di ba? Ang ibig sabihin ng ghost student, malaking isda na yun eh, pero tiklop. Bakit? Inaayunan eh. Kung ikaw ay laban sa mga korap, lahat, kahit presidente pa yan, lahat, kailangan tignan mo yung katuwiran. Ganyan ang mga lingkod ng Diyos para hindi ka kakampi. Kasi mapapasama ka dyan. Mamaya ang kinakampihan mo, masamang tao. Sabi ng Biblia, no, ang mag-aring matuwid sa masama ay kasalanan. Hindi na pag-aaralan kasi, kaya hindi natin minsan naiintindihan. No? Kailangan alam natin. Kaya nga magbasa tayo ng banal na kasulatan para hindi tayo nagkakamali. No? Ngayon, sa pagkapigati, mga kapatid, tuloy tayo. Sa pagkakapigati ng isang Kristiyano, no? Natural na pasukin niya yan. Kasi hindi lamang manampalataya, kung hindi magtiis din naman. Dapat lagi nakakambal yan sa mga sumusunod sa Panginoon. Kailangan mo talaga yung pasukin yun eh. Kasi nga, para ka makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan mo pasukin ng pagkapigati. Bakit? Sabi ng Panginoon, hindi dakila ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ako'y pinag-uusig, kayo man ay pag-iisugin din. Kasi bakit ka pinag-uusig? Sinabi na yan, pinanguna na yan 5:10 ng Mateo, sa mga pasimulang pangangaral. Ha? 5:10, paunang mga pangangaral ng ating Panginoong Kristo, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kapag pinag-uusig ka dahil sa katuwiran, ibig sabihin dahil sa ebanghelyo, dahil sa pagsunod mo sa Diyos, sabing ganun, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yun ang tatandaan natin kagad. No? Pinag-uusig ka dahil sa katuwiran ng Diyos. Bakit? Parte ka kasi ng kaharian ng langit. Para lumakas ka, hindi para manghina ka. Pag ganun yung iisipin mo, imbis na manghina ka, mas mapapangiti ka pa eh. Di ba? Kasi natutupad sa iyo yung salita ng Panginoon. Sabi sa 11, mapalad kayo pagka kayo inaalimura at kayo pinag-uusig at kayo pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan. Dahil sa akin, magalak kayo at magsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo ng langit. Ito mo, ganda ng salita eh. Babasahin lang. I-apply mo lang. Sabi ng Panginoon, pinag-uusig ako, wala naman akong ginagawang masama. No? Pinag-uusig ako, lumalakad ako sa katuwiran. Pero sabi ng Panginoon, malaki ang ganti ng langit. O, di ba? Imbis na ikaw ay maging malungkot, magiging masaya ka. Bakit? Kasi yung ganti ng langit sa'yo, malaki. Ganun yung ebanghelyo. Ganun siya. Hindi ka, pag napigati ka tungkol doon sa mga kakulangan sa buhay, minsan kinakapos ka. Kahit may negosyo ka, wala ka pa rin pera. No? Di ba ganun? Ano sabi sa aklat ng unang Pedro? Sa Pilipos. Ano sabi ron? Babasahin mo ngayon yung Pilipos sa 1:20 ng Pilipos. Ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa, nasa anumay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan, gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. Titignan mo ngayon yung sinabing ganun, na meron kang katapangan na hindi ka mapapahiya dahil sa iyong pag-asa na dadakilain mo si Kristo, maging sa kabuhayan, maging sa meron ka, maging sa kasaganaang meron ka, o maging magtiis ka, o nawalan ka. Dadakilain si Kristo. Sabing gano'n lang aking katawan. Sabing gano'n.
Ganun yung mga natuto, umunawa ng ukol sa Panginoon. No? Ganun tayo tinuturuan. Kaya nga, yung tibay na binibigay ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo, yung sinasabi natin, magbasa kayo, magbasa kayo. Di ba sinasabi ng ating na hindi na nagkulang ang Panginoon sa inyo. Sabi, totoo naman hindi nagkulang ang ating Panginoon. Taglay natin yung karunungan. Pero kulang tayo sa unawa, pagkakaminsan. Yun ang kulang minsan eh. Kasi nga, hindi natin minsan na-apply sa sitwasyon na kailangan natin gawin. Importante yun. Sabi sa aklat ng unang 1, 3:13, ganito yung pagkakasabi. Tinuturuan tayo eh. Talata lang yung mga binibigkas ko, mga kapatid, kasi yun yung sagot. Para hindi tayo gumamit ng sarili nating nais, kundi yung gusto ng Diyos. Huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung kayo'y kinapupuutan ng sanlibutan. Tignan nyo? Huwag kayong magtaka. Nagtataka pa ba tayo? Hindi ba? Kasi huwag kayong magtaka. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon yun eh. Hindi kayo taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Kung kayo taga-sanlibutan, iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Doon ka iibig eh. Yun yung sanlibutan eh, sarili. Iibigin ng sanlibutan ng kanyang sarili. Eh, yung sanlibutan, sarili yan eh. Talagang puro sarili yan. Pero ang Ebanghelyo, hindi. Pag ikaw ay umibig sa Ebanghelyo, sa pagsunod sa Diyos, hindi sarili yun. No? Marunong magmahal ng kapwa yun. Marunong umintindi ng kapwa yun. Hindi katulad ng pag-ibig sa libutan, puro sarili yan. No? Walang yan. Walang ibang titignan yan. Kundi kung ano ako, kung eto ako. Yan yun. Pero sa Ebanghelyo, ang sarili nun, marunong magmahal sa kanyang kapwa, marunong umintindi sa kanyang kapwa, no? Marunong tumulong sa kanyang kapwa. No? Ganyan yung ukol sa Diyos. No? At sa patuloy nating pinag-aaralan na mahabang panahon, mga kapatid, nais lang ng Diyos na magtibay tayo sa huling panahong ito. Kasi hahatakin talaga tayo ng sanlibutan para tayo ay hindi magtagumpay. Magbulay kayo dyan. Magbubulay tayo bawat isa sa atin. Pwede kang hatakin ng kahirapan dito sa sanlibutan ito. Pwede kang hatakin ng mga nakakasalumuha mo. Pwede kang hatakin ng karanyaan o kayamanan. Pwede kang hatakin ng mga yan. Kaya nga tinuturuan tayo mamalagi sa Ebanghelyo. Kasi yun lang yung paraan para tayo ay magtibay sa tulong ng Diyos. Sabi sa aklat ng unang Pedro, pinag-uusig ka dahil, sabi sa 4:4, ikinahahanga nila ang bagay na ito na kayo'y hindi nakikitakbong kasama nila. O nga naman, kaya nagagalit siguro eh. No? Nag-uumpukan sila doon sa may gilid. May pinag-uusapan na kapitbahay, hindi ka nakikisama. Kaya nagagalit sa'yo. Di ba? Sabi rito, ikinahahanga nila ang bagay na ito na kayo hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpapalabis ng kaguluhan kung kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama. Kung nagsasalita sila ng masama, dahil hindi ka nakikisama sa kanila eh. Ang gusto nila, kung meron silang pagchichismisa, makichismis ka rin. Yun yung gusto ng mga yan. Pero kapag umiwas ka dyan, magagalit sa'yo. Pero ang totoo nun, no? Sabing ganon, kaya ka pinagsasalitaan ng masama kasi ikinahahanga nila ang bagay na ito. Ang totoo, humahanga sila sa iyo. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. So, kung titignan natin, kung babasahin lang natin, hindi ka na magtataka. Handa ang isang totoong natuto sa Panginoon, humarap sa mga pangyayari sa buhay na ito. Handa ka. Dapat lagi naka-apply sa buhay yung salita ng Panginoon. Kasi meron kang espiritu ng Panginoon sa buhay mo. Dahil ikaw yung templo ng Panginoon. Ikaw yun eh. Hindi naman ito eh.
Ikaw yung templo ng Panginoon at meron kang espiritu ng Panginoon. Ang kailangan mo lang doon sa espiritong nasa loob mo, palakasin, paningasin. Paningasin nyo ang espiritu. Sabi sa aklat ng Ropa. Pag maningas yung espiritu sa loob mo, kaya mong dalhin yung mga nangyayari dito sa sanlibutan. Mga pag-uusig, mga kahirapan, na minsan dinadanas mo, kaya mong dalhin yan. Pagkatapos nun, sabi naman ni Apostol Pablo, di ba? Lahat ng bagay akin natututunan. Sabi niya gano'n. Maging sa bagay na kahirapan, maging sa bagay na kasaganaan. Hindi naman lagi napipigati ka eh. Hindi naman lagi, di ba? May kasaganaan din naman Di ba? Meron din, binibigay ang Panginoon. Hindi naman laging ganun. Lamang, lahat ng bagay na yan kapag dumarating sa buhay mo, hindi ka hihiwalay doon sa sinasabi ng Panginoon. Kapag ka kasi dumarating yung kasaganaan, baka naman yumayabang ka. Di ba? May mga ganun eh. Di ba? Tapos pag dumarating naman yung kasaganaan, irresponsable ka. Kaya nga minsan, hindi tayo minsan napagkakalooban ng Panginoon eh. Di ba? Sabi nga minsan, parang gulong, minsan nasa ibabaw daw, minsan nasa ilalim. Sabi nung isa paano kung flat? Lagi nasa ilalim yun. Mag-isip ka no, kung lagi kang flat, nasa ilalim, mag-isip ka. Kasi kapag umangat ka, alam ng Diyos, irresponsable ka. Kaya hindi ibinibigay sa iyo yun. Kung saan ka kasi pumunte. Alam ng Diyos yung puso ng tao eh. Di ba? Baka mamaya, pagkaloob ng Panginoon na ikaw naman yung ibabaw eh. Di ba? Mapalis ka naman. Magkamali ka naman ang lalandasin. Kaya sabi ng Panginoon, nandiyan ka na lang sa ilalim. At least kahit nagtitiis ka, tama naman yung pinupuntahan mo. Di ba? Tama naman yung pagsunod mo. Hindi ka naman nahihiwalay sa kalooban ng Diyos kahit nasa ilalim ka. Di ba? Mapalad pa rin yung ganung tao. Pero ganun pa man, papansinin mo, di ba? Meron bang sa atin na nagutom na hindi nakakain sa isang araw? Wala pa naman siguro, di ba? Di ba, minsan, daing tayo ng daing sa Panginoon. Wala tayong panggasolina pagdating ng linggo. Di ba? Totoo naman yun eh. Mahirap kaya yan. Tapos wala kang pagkukuwanan. Pero kapag dumarating naman yung linggo, nakakarating ka pa rin eh. Di ba? Di ba? Kasi tumutulong ang Diyos eh. May mga kapatid na hinihipo ang Panginoon para tulungang makarating ka sa gawain eh. May mga ganun na hindi mo lang minsan napupuna. Pero yun ay tulong ng Diyos. Hinihipo yung mga kapatid para makadating ka dyan. Sa tulong ng Panginoon. Ganyang gumalaw ang Panginoon para sa atin. Kasi gusto ng Panginoon, tayo ay laging sama-sama. Sa hirap at sabing ganon. Sama-sama lang. Basta tulungan lang. Tulong-tulungan lang yan, okay na. Pero kung wala ka namang itutulong, huwag ka rin mag-alala. Darating ka pa rin dun eh. Pupunta ka pa rin naman yun eh. Kasi meron talagang mga kapatid na wala. Meron talaga. Ngayon, kapag dumating naman ang sitwasyon na wala talaga, andyan ka lang kasi dadaan yan. Halimbawa, hindi ka pumunta kasi hindi ka makatulong. Yung bang hindi mo sasakyan, hindi makakarating? Hindi ba sila makakarating? Makakarating pa rin yun eh. Di sumama ka na. Ka naman, kung mag-isip ka kasi. Di ba? Nag-iisip ka kasi ng negative eh. Baka mag-iisip ka ng negative. Kapatid sa online, sama na kayo. Sama na, huwag kayong mag-iisip na porket wala kayong pangbigay na pamasahe. Hindi kayo sasama. Kaisipang unggoy yun. Mga kapatid, hindi ganoon. Dapat ang kaisipan, makapagpuri ka sa Panginoon. Ang kaisipan, makasamba ka sa Panginoon. Yung kaisipang ganyan, wag mo lang iisipin yun. Hayaan mo silang mag-isip. Kailangan, ang kaisipan natin, laging binibigyan mo ng kalinisan. Sapagkat naniniwala ako na ang mga kapatid naman ay handang dumamay. Tama ba ako ron?
Ang bawat isa ay handa naman tumulong sa isa't isa, di ba? Kaya nga hanggang ngayon may kinakain pa tayo eh, di ba? Tama mamaya, ewan ko mamaya. Di ba? Di ba? Meron pa rin, di ba? Eh bakit meron? Eh kasi nga, nagkakatulungan tayo. Nagkakatulungan ng mga meron. Pag pinagsama-sama, kahit konti, kakain tayo sa tulong ng Diyos. O, di ba? Ganun lang yun eh. Ngayon, sasabihin natin, napipigati tayo. Eh, napipigati tayo dahil gusto ng Diyos matuto tayo ng kanyang nais, ng kanyang gusto. No? O, basahin natin sa aklat ng Hebreo dito sa 10:36. Eh, paborito ninyo, mga kapatid. Ayun ang sabi eh. Sa 10:36, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos. O, di ba tama yung sinabi? Sabing ganon, nangangailangan ng pagkapigati para masunod yung palatuntunan. Sinundan yun ni Apostol Pablo. Anong sabi ni Apostol Pablo? Kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos. Ay magsitanggap kayo ng pangako. Andun yung pagtanggap ng pangako. Kapag nagtitiis ka, magagawa mo yung kalooban ng Diyos. Ayun yung tinuturo nun. Kaya nga, papasok ka sa malaking kapighatian. Kailangan mong pumasok doon para sa kaharian ng Diyos. So, sa umagang ito, sa ating pag-aaral, edi natuto po tayo. Diba? Nalaman po natin. O dahil sa nalaman natin, ganito yung sinabi ni Job. Ating basahin sa 27 ng Job. Nalaman natin di ba? Naintindihan natin. O ito sabi ni Job. Malayo nawa sa aking kayo'y ariing kong ganap. Hanggang sa ako'y mamatay, hindi ko aalisin sa akin ang aking pagtatapat. Kaya ba yon? Hanggang sa ako'y mamatay, hindi ko aalisin sa akin ang aking pagkatapat. Ang aking katuwiran ay aking pangahawakan, hindi ko bibitawan. Sabi ni Job yun, hindi niya bibitawan yung kanyang katuwiran. Hindi ako aalipustahin ng aking puso habang ako'y buhay. Kaya ba yun? Na yung puso mo, hindi ka aalipustahin? Hindi ka sasabihan ng puso mo, konting bagay lang natisod ka na. Napigati ka lang ng konti Di ba? Nanlumo ka na. Nakitaan mo lang ng konti yung kapatid. Sa pagkukulang niya, natisod ka na. Hindi ba sasabihin ng puso mo yon? Ha? Kapatid? Yun ang ibig sabihin nung alipustahin ka ng puso mo Yung sa yung, para kang hahatulang ka niya, isasakdal ka niya. Paano sinasabing isasakdal ka niya? Na, dumating yung pagsubok, sinakdal ka ng pagsubok. Nung dumating yung pigati, napigati ka. Eh, pagdating sa paghukom, ano sasabihin ng pigati? Nagsasalita yun sa Diyos. Eh, nung dumating yung pigati dyan, talo yan Di ba? Di ba? Yung dumating yung konting pagkukulang ng kapatid nakita lang yung kapatid nagkulang lang ng konti Nasabihan lang ng hindi maganda natisod na Hindi ka ba sasabihan ng puso mo nung pagdating ng Panginoon? Pagdating ng paghatol ng Panginoon, paghukom? Ha? Pwede kang sabihan noon. Kaya sabi ni Job dito, hindi ako aalipustahin ng aking puso habang akong buhay. Sino yun? Yung mga taong ang pagsunod ay nasa kalooban ng Diyos, ano man ang mangyari. Talagang hindi ka hatulan. No? Kaya nga, sa atin, sinasabi lang natin sa mga kapatid na medyo nagkaroon ng kalumbayan, kalungkutan. Sumunod na kayo sa Panginoon. No? Baka ang Panginoon magtampo sa inyo, kayo rin. No? No? Kasi akala nila, sila lang marunong magtampo. Ang Diyos ay naglilibugo rin. No? Ang Diyos nagkakaroon din ng kalungkutan niya. Lagi na lang ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Lahat ng bagay ginagawa ng Diyos para sa atin. Ang inaasahan naman ng Panginoon, tayo naman ang gumawa para sa Kanya. Konting bagay, pwede pinagdaramdam. Konting salita, pinagdaramdam. Ay, hindi dapat ganun. Sabi natin, alam natin lahat ng bagay Di ba? Tapos konting bagay,
Magdaramdam ka, asan yung natutunan? Di ba? Asan yung natutunan dun? Ilan years na? 38 years. Di ba? O 39 na, sa susunod. Itong taon na to, di ba? Parang mga inahin tayo, yung inahin kasi manok, sabi ng Panginoon, gusto ka niyang kubkubin. Di ba? Kukubkubin ng pakpak. Nung ikaw ay sisiw pa. Nung sisiw ka pa, kukubkubin ka ng kanyang pakpak. Pero nung medyo lumaki ka na, hindi ba kusa kang tinutulak nung inahin? Di ba? Kasi tinuturo niya, kalahig siya ng kalahig ng manok, ng kalahig siya ng kalahig. Di ba? Tinuturo niya kung paano ka rin kumalahig. Alam nga naman, ang laki-laki mo na, kukubkubin ka pa rin ng pakpak. Pag malaki ka na, tuturuan ka ng Panginoon kung paano tumuka, kung paano kumalahig. Ibig sabihin nun, gusto ng Panginoon, makalakad ka na rin ng sarili mo dahil sumasampalataya ka. Pero yun ay sa tulong pa rin ng Diyos. Kaya magtibay tayo mga kapatid, di na masyadong magsasaysay. Magtibay na lang tayo sa sinasabi ng Panginoon sa atin. Ano man nung mangyari, sabi, hanggang sa ako'y mamatay, ako'y magtatapat sa Panginoon. Na mga kapatid, di natin alam yung bukas, nagkakasakit na tayo eh. Tumatanda na tayo mga kapatid. Iukol na natin sa Panginoon buong buhay natin. Dahil kung tayo man ay pumikit, no? Tayo muling gigising doon na sa kaharian ng Diyos. No? Tiyakin natin yan, mga kapatid. Purihin ng Diyos. Magandang umaga. Luwalhati sa Panginoon. Magandang umaga.